Okay, magandang araw sa ating lahat. Mga, kapwa natin mga technician. Ako pala si D7 Ingalan, isang aircon, computer, electronic, soon to be automotive technician. Ngayon, napakahalaga yung pag-usapan natin kasi meron tayong mga ginagawa na mga appliances or sasakyan na or aircon or ref na kung saan ay minsan di natin makuha kagad kung ano yung sakit niya. Ngayon, ang pag-usapan natin yung 6 na stages o hakbang sa pag-diagnose ng isang electronic na appliances o ano pa naman, kung ano man ang inyong mga ginagawa na mga system tulad ng sasakyan, ganyan. Kadalasan na nahihirapan na gumawa yung mga technician ay kadalasan na mga ref, ganun. Mga board na yung problema, ganun. Tapos sa sasakyan naman, medyo na na yung utak mo. Napiga na lahat pero hindi mo pa rin nakita kung ano yung problema. Ngayon, i-ano natin yung pag-usapan natin ang 6 stages ng pagdadiagnose ng isang system. Kung ano man yung mga ginagawa ninyo. Solar ba yan? Ano ba? Lahat ng dito, pangkalahatan to, general. Yun. Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng diagnostic. Diagnosis. Ang diagnosis ay nanggaling sa salitang diagnostic. Diagnostic. Na ang ibig sabihin ng dia ay distinguish. Ibig sabihin ay aalamin mo kung saan doon ang pumalya. Ang sunod na term, gignoskin. Gignoskin. To know. Yun. Yun yung pinanggalingan ng salitang diagnosis. Na ang ibig sabihin is an art or act of identifying a disease from its signs and symptoms. Parang doktor tayo, kumbaga. Aalamin natin kung anong sakit ng isang sasakyan. Aalamin natin kung ano ang sakit ng isang ref, ng isang aircon, ng isang microwave. Yun. Ngayon, sunod tayo dito. Cut mo muna yan. Okay, disclaimer lang po. Ang mga sinasabi ko po dito ay nanggaling po sa libro. Nanggaling po to sa libro at yung iba naman na sasabihin ko ay kinukuha ko sa mga experience natin sa paggagawa ng mga kung ano man ang ating ginagawa. Ang unang step sa mag-diagnose ng sakit ng isang, siyempre kung tutusin, mas mahirap yung ginagawa natin mga technician. Kung tutusin, mas mahirap yung ginagawa natin bilang mga technician kaysa mga doktor. Paano natin nasabi? Ang mga doktor, yung pasyente nila nagsasalita, yun. Sa atin naman, sa bilang technician, yung mga ginagawa natin, hindi nagsasalita. Sasakyan, matatanong mo ba siya kung anong sakit niya? Yun. Ang kagandahan na sasakyan, meron silang tinatawag na OBD. I-scan nila, check nila kung ano ang sakit ng isang sasakyan. Malalaman nila kung ano ang error.
Sa ano naman, sa mga rep naman, walang ganun. Although may may na technology na malalaman natin kung saan yung component na sobrang init, malalaman natin kung ano ang sira ng isang board or di kaya tinatawag nila na motherboard. Yun, ang unang gagawin, verify. Ang sasakyan, meron driver. Siyempre, yung nakakaalam sa problema ng isang sasakyan, yung driver. So, ikaw na mekaniko o technician, ikaw yung tatanungin mo kung anong sakit, kung anong history ng isang sasakyan niya. Check the fault as described. Aalamin mo kung ano yung history. History. Mahalaga yan. Pangalawa, pagkatapos mo malaman yung history, mga ganito, ayan, i-verify mo ngayon kung tama yung sinabi niya. Paandarin mo ngayon yung unit. Ay, ganito ba sila? Mag-check engine ba to? Ayan. Bubuksan mo yun ng hood ng sasakyan. Kung ano, ganito, nanginginig. Ganun, ito ang sakit na ito. O, check mo ngayon, verify mo. Tama ba yung sinabi niya? Di ba siya nagsisinungaling? Pagdating dito naman sa pangalawa, pagkatapos mo na-verify, collect, get more information. Yun na yun. Kasama na yung history. Inaalam mo na lahat. Kinolect mo yung mga data, nag-gather ka ng information na yun. Pagkatapos ano yung information, evaluate. Yun yung number 2. Collect. Nag-gather ka ng information dyan. Hanapin mo nga kahit saan doon sa kasulok-sulukan ng mga problema niya. Hanapin mo. Yung iba sa rep, pag kakita mo, titingnan mo sa rep, titingnan mo kung ilan yung blinks. Yan, bilangin mo ngayon. 1, 2, bilangin mo yung blinks. Sa aircon, titingnan mo kung may error. Kung walang error, titingnan mo anong reaksyon ng aircon. Sa ganoong paraan, may ano ka na. Ma-evaluate mo na siya. Stop. Mag-isip ka. Stop. And think logically. Bakit kaya nagkaganon? Gaganon ka ngayon. Bakit kaya biglang tumirik to? Nag-overheat ba siya? Titingnan yun. Pagkatapos, number 3, evaluate mo. Stop and think logically. Ayan. Yung iba, halimbawa, di nyo nasundan yung sinasabi ko, i-screenshot na lang ninyo tong nasa board, mga techniques sa pag-diagnose ng lahat ng bagay. Pang general to. Automotive, aircon, computer, yan. Aalamin mo kung ano ang ingay ng isang sasakyan ba yan o computer. Ano? Ayan. Tapos, sa computer, maingay din. Aalamin mo kung anong ingay niya. Sa sasakyan, ganun din. Aalamin mo kung anong ingay. Sa computer kasi, aalamin mo. Halimbawa, parang ambulansya ng tunog. Ganun. Kailangan alam mo yun kung ano niya. Based sa mga experience mo. Halimbawa, pag ganun yung tunog, possible na may problema yung CPU. Central Processing Unit ng isang computer. Sasakyan naman, mayroong knocking. Vibrate, tapos malakas yung tunog. Ganun. Maraming dahilan yun.
Kaya wag basta mag-conclude kung yun ang sakit niya. Evaluate mo muna. Stop and think. Pagdating dito sa number 4, i-test mo, measure and compare. Gagamit ka na ng instrument. Gagamit ka na ng scanner, OBD scanner. Gagamit ka na ng tester. Gagamit ka na ng kahit anong mga ginagamit ninyo. Slide. Kung sa electrical yung problema. Sa computer, usually, kailangan mahalaga din yung, kahit sa mga sasakyan, kailangan mahalaga din yung meron tayong spare. Ano yung spare? Meron tayong pamalit kagad na ilalagay doon para malaman natin na mag-normal siya kung pinalitan natin. Hindi ko sinasabi to sa mga expert na. Sinasabi ko to sa mga baguhan pa. Nag-aaral pa lang. O continuous learning and mapagkumbaba na kumukuha ng kalaban. Ngayon, pagka ano mo sa measure mo, test mo, meron ka ng ano ngayon, meron ka ng hinala or conclusion yung iba. Yung iba may conclusion, yung iba naman hinala pa. Hindi talaga totoo. Unless na mapalitan mo ng mapalitan na. Yan, dito na kasi sa 5 yan eh. Unless mapalitan mo ng parts, saka mo pa masabi na, ay, hindi pala yun yung sira. Ganoon ka ngayon. Pinalitan mo na lahat ng sensor sa sakyan. Pati sa aircon, ganun din. Sa ref, ganun din. Thermostat. Mag-yelo. So, magulo lang yung pagkasalita ko. Pero, pang generalize kasi yung sinasabi ko, kailangan mo siyang ma-test, measure. Hanggat sa di mo mapalitan, di mo malaman na yun ba talaga yung sira. Kasi may mga bagay na sasabihin. Kaya ngayon, mahalaga yung experience natin bilang technician. Na marunong tayo magtanda sa mga na-experience natin. Tinatandaan natin yung mga na-experience natin dati. Ganito yung experience ko Ganito Pinalitan ko ng ganito, umokay siya. Ngayon, hindi umokay. Ay, iba-iba kang problema. Hanapin mo ngayon. Kaya mahalaga din na mayroon tayong spare. Palitan mo ng sensor lahat. Uy, umokay na. Hindi na naganginig-ginig yung makina. So, confirm ngayon na yun pala. Sensor lang pala yung sira. O di kaya yung mga valve. Test, measure, and compare. Pagkatapos mo dyan, meron mga pagkakataon na mahihirapan ka pa rin mag-troubleshoot kung ano talaga yung punot dulo ng sakit ng sira. Nahihirapan. Babalik ka naman uli dito, kaya may arrow yan. Dalawa lang yung arrow niyan, pero hindi lang yan isang beses o dalawang beses. May pagkakataon na umabot ng 50 beses mo yan iisipin. Babalik ka, mat-test mo. I-evaluate mo ulit yun. Tama kaya yung hinala ko? Na yun ang sakit? Kasi mayroong pagkakataon na gulong-gulong na tayo ng tama ba yun? Ay, hindi naman yun. Lumalalim yung pag-a-analyze natin. Yeah. Walang supply sa throttle. Sa sakyan pa, pinagsasabi natin. Walang supply sa sensor ng throttle. Parang walang titesterin mo ngayon yung mga sensor. Takbo. Meron naman. Bakit kaya ganito? Wala pa rin. Hindi pa rin nag-ano. Babalik ka naman dito. I-evaluate mo. Stop and think logically.
ang may tatlong bagay ng pag troubleshoot, yung tinatawag na ang isa, eliminate. Eliminate. Ibig sabihin nun, na-check mo na lahat ng sensor, ganito. Sensors. Lalagyan mo siya ng X. Ano ibig sabihin nun? Huwag ka na dyan sa sensor. Huwag ka na mag-stuck dyan sa sensor. Maghanap ka na ng ibang pwedeng dahilan na pagkasira. Baka may problema yung ECU mo. Electronic control unit. Huwag kang mag-stuck doon sa mga sensor, mga kitan. Pag ano mo na good naman yung doon, test mo. Maghanap ka ng outside the box na pag-iisip. Kasi bilang technician din, may mga bagay na may mga time na hindi natin mahihirapan tayo mag-troubleshoot sa ginagawa natin ng mga electronic o ano pa man yan, no? Anong ginagawa natin, washing ba yan? Yun. Sensor, tapos mga valve. Check mo. Para lang pala yung sinsilyo, ay yung barya doon. Mga ganyan. Pagkatapos na ma-evaluate, once na mapalitan mo yun, yung halimbawa, nagpalit ka. Kailangan, bago mo siya palitan, kailangan sure ka na yung talagang sira. Kasi kawawa yung customer dyan. Kawawa yung client dyan. Siya ang mag-abuno sa sablay mo na troubleshoot. Kaya, halimbawa, ikaw na technician, bilang may-ari ng isang kumpanya, isang talyer, isang shop, mag-stock ka ng spare mo. Motherboard ba yan? CD7R, nag-stock ng mga spare. Kasi nag-expertise kami sa aircon. Mga board ni Samsung, aircon. Yan, ito, board ni Panasonic to. 2.5 HP. Yan, ito, may open. Isasalpak namin kaagad doon kung anong reaction niya. Kung gumana siya yung fan motor, gumana yung pressure lot, ibig sabihin board yan sila. O, pagkatapos malaman na board ang sila, aalamin namin by parts yung doon sa board. Andun ditong hindi gumana sa part na board na ito. Kasi sure ka na nandun na sa board yung sira. O kung sa sasakyan naman, electronic computer box, sa computer box niya. O di kaya sa PCM. PCM naman sa magkukontrol sa ano. Yan, mahalaga yung may spare tayo. May-ari ng mga shop. Hindi natin sinasabi na hindi tayo marunong. Kailangan lang natin ma-sure, masigurado kung tama yung papalitan natin. Halimbawa, kung ECU naman, meron namang gumagawa na ma-check nila kung may sira yung ECU mo. Yun, pa-check mo. Pagkatapos ng test and measure compare, na mo na kung ano talagang sira, papalitan mo na yung parts. Ibig sabihin ng rectify, paandarin mo na. Paandarin mo. Pag paandarin mo, nagtuloy-tuloy, hindi na nanginig yung makina. Or sa aircon naman, gumana na yung compressor, ang motor, malamig na ba yung buga, ang hangin, o okay na. Sa washing naman, check mo lahat ng sa board. Kung umiikot yun, kung nag-wash siya, yung tubig, magana ba yung mga sensor. Pagkatapos nun,
Pagkatapos mo mapandal, gumana na siya dati. I-check mo na naman ulit. Nakalagay dito sa 6. Make sure other systems work. Siguraduhin mo na gumana lahat. Yun. Gumana lahat. May iba pa siyang part na masisira na. Mahirap magkabakyan. Hindi madali magkabakyan. Kaya kailangan alamin mo. Ang ano kasi nito, sinabi niya check. Pero ang pinakaano dito, double check. Ito yung tinatawag. I-double check mo na siya. I-double check mo na yung kung gumana na lahat. Ayan. Okay, marami pong salamat sa panonood. Kung sa tingin na po ay nakatulong itong video namin, paki-click na lang ng subscribe button. Sa mga katropa, kakikiki dyan, mga kamag-anak, paki-subscribe na lang ng ating YouTube channel.